It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo, Ma'am. Welcome po sa ating magandang umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan. Ako po ulit si Mami Rachel De La Rosa and ito po ang ating pong istasyon, 1143 DZMR Missions Radio. Sa araw na to Ma'am, nako, of course, magluluto na naman tayo ng isang masarap. Oo, kung hindi ako nagkakamali, latest ito Oo, sa mga dessert. Panghimagas ka Ma'am. Magluluto tayo ng gulaman flan kasama of course ang ating pong main host, no, na kasama natin dito from Quirino State University, si Professor Isabel Salvador. So, manatiling nakatutok ka, Ma'am, at magluto tayo ng gulaman flan. Dito lamang po sa Ma'am. Lakad ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan.
Welcome back sa ating program. Magandang umaga, Mami. Hello, hello sa iyo ka, Ma'am. Sana po ay nasa maayos kang kalusugan. Ang prayer po natin ngayon ay number one, syempre, good health. Kasi alam mo na po, itong panahon natin ngayon, ako, maraming humahatching, umuubo at sinisipon. So we pray for a strong immune system, at hindi lang yung maayos yung ating pong kalusugan, kundi yung ating kaisipan. Sasabihin ko sana yung ating kabulsahan, di ba? Yung ating kaperahan, yung mga ganun, At kaya nga po, meron tayo ditong ganitong klaseng programa sa Magandang Umaga, Mami, ang Usapang Pangkabuhayan po. Dahil ang aming pong layunin yan in partnership with the Quirino State University ay makapagbigay po kami sa inyo ng libre, di ba? Nakakatuwa po yan. Libreng recipe, training videos, at kasama pa nga po natin kasama pa natin sa ating pong second part, sa ating pong Q&A, yung mga specific na mga detalye, no? Para successful nating magawa yung ating pong, yung binibigay sa atin, yung pinapalabas natin, na technology or videos na pwede po natin gawin at pwede natin gawing pangkabuhayan. So, ngayon ka, Ma'am, sa mga, sasabihin ko sana, na sa mga favorite ko, totoo, ang gusto ko na mga snack talaga ay between tinapay at saka puto, ay mas gusto ko ng puto at saka kutsinta. Tapos, biglang nagkaroon ng puto flan. Sabi ko, ang sarap-sarap naman. Siguro mga 4 days ago, nasa isang bakery ako. Tapos, ang binibenta kasi nila, yung nakalagay na sa styro, isang pack. Hindi ko naman mauubos yun. So, sabi ko doon sa ate, ate, meron bang lang yan, yung tingi? O, di ba talagang hindi ko ma-health na hindi kumain ng puto flan? Sabi ko, paborito kayo na ate, pero pwede bang 3 lang? Yan. So, pinagbigyan naman ako. O, di ba? Sabi ko, ang sarap talaga. At natuwa ako ka, Ma'am, kasi meron din palang gulaman flan. Actually, kilala din ito na jelly flan or leche gulaman. Di ba? Iba-iba yung mga tawag sa kanya. Pero, isa lang naman siya. At ito ay gawa sa egg yolk, tapos condensed milk, at saka yung ating pong gulaman. So, madali lang po itong gawin ka, Ma'am. Oo, para ka lang gumawa ng puto at saka lalagyan mo sa ibabaw ng ating pong gulaman na naluto na. Tapos mag-aantay ka lang. Ang pinakamatagal dito actually yung pag-aantay. Oo. So, eto ka, Ma'am, nakakatuwa po dahil isa na naman pong pangkabuhayan video ang ating pong matutunghayan kasama po ng ating pong mga partners sa Quirino State University and of course, ang ating pong main co-host. Wala pong iba kundi si Professor Isabel Salvador. Siya po ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University. So kung ready ka na ka, Ma'am, ready na ako excited akong mapanood at makita. I-ready mo na yung iyong sulatan, yung iyong ballpen, yung papel, Ma'am notebook. 'Di ba? Para maisulat ang recipe at ang procedure sa paggawa ng gulaman flan. Now na, ayan, mapapanood na natin po ang video. Magandang umaga sa ating lahat, mga kamam. So, medyo nag-break po tayo konti. So, ngayon, ang pagbabalik po ng iyong lingkod para sa ating programa. Lalong-lalo na ang programa ni Mami Rach, ang Magandang Umaga, Mami, yung kanyang pangkabuhayan. Okay, so ngayong umaga ang ating gagawin, alam ko ay hindi bago sa ating lahat. So, kung mayroong version ng leche gulaman, ang tawag naman po namin dito sa gagawin natin ngayon ay gulaman flan. Okay? So, combination po siya ng gelatin na may leche flan. So, tinawag po namin gulaman flan. And ito ay nakalagay sa molde po ng puto o kaya kutsinta. So, ganun po yung magiging itsura ng ating output later.
So, syempre sa paggawa ng gulaman flan, ito lang yung ating mga kakailanganin. So, unang-una, dapat meron po tayong steamer or pasingawan. Then, syempre, meron din tayong molders. Ito nga po siya, puto molders. Meron tayong mixing bowl at meron tayong wire whisk na gagamitin. Okay? And then, syempre, kailangan natin ng mga measuring gadgets, measuring cup, at saka measuring spoon. And yung ating wooden ladle. So, yan po yung mga kagamitan. Syempre, hindi mawawala yung ating stove. Okay. So, sa mga sangkap po naman or ingredients ng ating gulaman flan ay simple lang, napakasimple. Okay? So, kailangan lang natin ng kondensada o condensed milk. Ito nga po siya. 1/2 cup po yung gagamitin natin. 1/2 cup na kondensada. And then, syempre, kailangan din natin ng 2 pirasong itlog, pero ang gagamitin po natin ay yung yolk. Okay, yung pula po ng ating itlog. So, ito lamang po yung ingredients ng ating flan. At yung ating gulaman ay, syempre, gulaman powder lamang po ang gagamitin natin. And then, dadagdagan lang natin later ng kunting asukal. Pero pwede po tayong maglagay ng mga flavorings kung gusto po natin. But this time, ang gagamitin po natin ay yung unflavored po na green gulaman powder. At ito nga po siya. So, ang gagamitin natin mamaya ay approximately 1 tablespoon lamang po. So, ayan po yung ating powdered gulaman. So, mag-umpisa na po tayo. Okay. Kailangan i-mix na natin yung condensed milk at saka yung ating egg yolk. So, ito na nga po yung ating kondensada. Kalahating tasa po ito. So, 1/2 cup. Okay. So, na yan. And then, i-crack na po natin yung ating 2 itlog. So, yung yolk lamang po ang gagamitin natin. Okay. So, hiwalay po yung ating egg white or albumin. So, ayan na po. So, ito na po yung ating mixture, yung egg or egg yolk I mean, at saka yung ating condensed milk. So, haluin na po natin gamit po ang ating wire whisk. So, sa ating pong mga ingredients, pwede po tayong mag-multiply para madami po yung ating gagawin. So, ito lamang po ay ang purpose ay pang demo, kaya ito lang po yung ating gagawin. Okay, so ready na po tayong maglagay sa ating mga molders. Okay. So, ang paglagay po sa ating molde ay hindi po punong-puno. So, kalahati po nito kasi po magdadagdag pa tayo later ng gelatin. Okay, so, ayan po, kalahati lang siya. So, idiretso na po natin sa ating steamer, yung ating rack. Okay, so, ayan mga mami. So, habang nakasalang po, kasi sinalang na po natin yung ating flan dun sa steamer. So, iluluto po natin siya or steam po natin siya for around 30 minutes to 1 hour. Depende po kasi sa size ng molder. Pero dahil yung molder po natin ay medium size, so 30 to 45 minutes, okay na yung ating flan. So, ang sunod nating i-prepare, syempre, yung ating gulaman.
So, as I've said kanina, yung ating gulaman ay kulay berde or green. Okay po. So, ang gamitin lang po natin ay 1 tablespoon po na gulaman powder plus 2 cups po na water. So, i-prepare ko na lang po and then later after po ng ating flan na ma-steam or maluto ay isunod po natin iluto yung ating gelatin and then saka po natin ipatong doon sa ating flan na nakamold. Okay po. So, ang gagawin ko na po ay mag-measure muna ng ating gulaman powder. So, as I've said, we need 1 tablespoon ng ating gulaman powder. Okay, so ito po. Actually po, ito pong powder na ito ay isang sachet. Kung bibili po tayo ng mga gulaman powder, isang sachet po ito, around 24 grams. So, hinati ko po. So, 15 to 12 grams po ito kasi 1 tablespoon po yung gagamitin natin. So, ilagay na po natin sa kasirola. And then, magme-measure po ako ng tubig. Pero, mamaya po natin siya ibubuhos dito kasi may stand po siya ng matagal kasi hindi pa po pwede yung ating flan. So, kailangan mag-measure ako ng 2 cups. Okay. So, 2 cups po na water. So, ilagay po natin dito mamaya. And then, i-mix natin. Kung po pwede nga po, yung powder natin ay gradual ang paglagay. Pero okay lang po na ganyan. Basta i-mix po natin na mabuti yung ating mixture. Okay, so hintayin lamang po natin na maluto yung ating flan and then susunod na po natin yung ating gelatin. So, ayan mga mami, tapos na po yung ating flan. So, isunod na po natin yung ating green gulaman. So, iluluto na po natin siya. Sabi ko kanina, kailangan natin ng 2 cups ng tubig. Yan, 2 cups na tubig para sa 1 tablespoon na green gulaman powder. So, no need na pong magdagdag ako ng asukal kasi sweetened po itong powder na nakuha namin. So, if in case po na yung nabili po ninyo na gulaman powder ay unsweetened, so that's the time po na magdagdag tayo ng siguro 1/4 cup na white sugar. So, yan po. So, dahil ito ay matamis, kaya hindi na ako nagdadagdag. So, ilagay na natin yung ating gulaman powder. Yan. So, and then saka natin ulit isalang or iluto. So, ito po yung ating gulaman or yung ating gelatin na 2 cups and then 1 tablespoon na gulaman powder. So, dahil na-dissolve na po siya, ay isasalang ko ulit yung ating gulaman and then iluto natin for a couple of minutes and then saka natin idagdag sa ating flan. Okay po. So, ayan. Isasalang ko po muna yung ating mixture. Okay, yan. Ito na mga mami, yung ating green gulaman or yung ating green gelatin. So, pwede na nating idagdag sa ating flan. So, ayan mga mami, tapos na po natin idagdag yung ating gulaman or yung ating green gelatin. So, after po mag-settle yung ating gulaman or yung ating gelatin ay i-unmold po natin siya. So, siguro na-imagine ninyo na ang itsura niya ay parang 2 layers po siya. So, yung top po ay yung ating flan at sa yung ilalim niya ay yung ating green gelatin. So, pagka nag-solidify na po yung ating gelatin ay i-unmold na natin later. So, maybe 10 to 15 minutes ay titigas na po yung ating gelatin and then makikita natin yung itsura ng ating
gulaman flan, and then ilalagay na po natin sa packaging later. So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Sana magkikita-kita pa ulit tayo sa susunod na mga series. So, magandang buhay sa ating lahat. Magandang morning ka, Ma. Welcome back po sa ating program. Magandang umaga, Mami. And we are very happy. Ayan, sobrang happy ako na muli po magkasama tayo, kasama si Ma'am Belle ngayon. At alam po natin na si Professor Isabel Salvador, ang ating pong Product Development Training Coordinator ng Quirino State University. At nandito siya sa atin ngayon para sa ating Q&A. Oo, dahil first time ko itong makakita na paggawa ng gulaman flan. Although naririnig ko na, pero hindi ko pa natikman. Pero willing ako, gustong-gusto kong tikman yung luto ni Ma'am Belle. So Ma'am Belle, good morning po. Welcome po sa ating program. It's nice to see you po uli. Okay, so ayan, tama nga si Mami Reg, medyo matagal-tagal din or ilang weeks na hindi ako ang inyong kasama, pero ngayon ako ulit yung makakasama ninyo at masayang-masaya ulit ako. Yeah, thank you Ma'am Bella. Salamat po. Lagi niyo po kaming pinauunlakan at lagi po kayong available para gumawa ng mga bagong food technology videos. Ayan, na pwede pong gawin at gamitin, o 'di ba, ng ating pong mga nanay at mga misis ngayon sa kanilang tahanan. Ma'am Belle, dito po ito pong gulaman flan, or actually famous din siya sa yung tinatawag nila na jelly flan. Pero parehas lang, tinagalog lang yung jelly. Oo, kaya po Oo ito nga. naging famous, ma'am, kasi parang 'di ba yung leche flan kasi masyado siyang madaming itlog, mahal ang eggs. So kung gusto mo na kumain ng leche flan pero sa konti ang gastos, sabi nila gumawa nitong gulaman flan. So sakto po, ma'am, na shinare niyo po ito ngayon. Ang tanong ko lang po, doon po sa recipe na binigay niyo po ay egg yolks ang ginamit. Papaano po kung like for example, may gusto siya na gamitin yung lahat, yung eggs lahat? Pwede din po ba yun or may effect po siya doon sa quality or sa lasa po ng ating pong gulaman flan? Siguro okay lang din na ihalo, Mami Riz. Kaya lang, ang kwan ko kasi, kaya hindi ko sinama yung albumin or yung egg white ay, diba nandun yung lansa ng itlog. Okay, kaya hindi ko siya isinama. Pero actually, pwede rin siyang isama and mas madami pa nga din pagkakasama po yung albumin or yung egg white. Oo. Ganun, ma'am. Kunyari, pag isasama niya ngayon yung egg white, yung buong egg na to, bale, 2 eggs. Magdadagdag po tayo ng condensed milk. Siguro para sa akin, okay na yon yung proportion na sinabi ko, yung kalahating tasa dun sa mixture natin kasi medyo kung tayong mga tumatanda na, so check lang naman yung sweetness niya. Kasi yung sa ginawa natin kanina ay para akin masyadong medyo matamis. So okay lang, walang bearing yun kasi konti lang naman. Okay. O sige ka, ma'am, ha. It's up to you kung gusto mong egg yolks lang or buong eggs. Ang sekreto lang kasi dyan ka, ma'am, alam mo, pag purong egg yolks ang gagamitin, mas creamy siya. Di ba, Ma'am Belle? Yung lasa po, oo, mas creamy siya, mas smooth, kumbaga. So, yun lang naman yun. Pero kung gusto mong gamitin ka, ma'am, yung buong egg yolk, ay yung buong eggs, ayan, sabi nga ni Ma'am Belle, mabalin. Okay. So, after po niyan, ma'am, o di ba, nagawa na siya. Doon po sa gulaman powder, ma'am, kasi meron po tayong mamahalin na gulaman powder. Meron din naman yung affordable. Meron yung parang 15 pesos lang eh. Yung isa kasi na mamahalin parang 45 to 60 pesos. Okay lang po ba yun, ma'am? Kahit alin dyan sa dalawa na yan, parehas lang yung gulaman powder? Okay lang kasi syempre ang mga agar-agar, 'di ba, ang tawag noon. Tapos nilalagyan lang actually ng asukal, nilalagyan lang ng flavoring. So okay lang po, walang problema sa gulaman or agar-agar.
Okay. So, ayan ka, ma'am, ha. Pwede kang mamili kung anong gusto mo. Kung meron ka dyan yung mamahalin, meron ka dyan yung affordable, okay lang. Ang importante, kung ibebenta nga ito, ay dapat mong ilagay kung ano yung cost para hindi ka naman malugi. Ayan. So, natapos na tayo sa paggawa. Yes, Napakadali lang yes. gawin kasi mag-i-steam ka lang. Imi-mix tapos i-steam. Ngayon naman doon sa ating gulaman, halo-halo-halo and then papalamigin. Tapos na. Ganun lang kabilis. Ma'am, doon lang po sa pag-steam. Kailan ko po ilalagay yung mga nakamolde na? 'Di ba nailagay na po sa molds yung ating pong flan. Kailan ko po siya ilalagay sa steamer? Pagka kumukulo na or yung pagkasalang pa lang? Yung tanong po ni Mami Rage na kung kailan po dapat ilagay yung ating mga flan. So, mas maigi po na kumukulo po muna yung ating steamer bago natin ilagay yung ating mga produkto. Okay? And then, as much as possible ay wala pong mag-drip or malaglag na steam doon sa produkto. So, yung mga iba, naglalagay sila ng cloth sa takip ng kanilang steamer. Pero, sa amin naman ay yung oras na lang ang inaano namin para pagbukas mo talagang alam mo na pwede na or luto na yung flan. Yeah, para hindi po bukas ng bukas, no? Ayan. Tapos ma'am, ito po, kailan ko po, yung apoy po niya ay, ano po to, low fire, medium, high? Okay, so before na pakuluan, syempre high po. Pagka pagka kumukulo na siya, medyo i-lower lang natin sa medium siguro. Okay. Kasi ma'am, di ba ano din yan? 30 minutes to 1 hour. So, medium fire lang. Yes, Mami Rage. So, depende po sa dami ng lulutuin din kung minsan. At saka yung molders na gagamitin. Depende Yan sa po. laki. Opo, tama. Ma'am, paano ko po malalaman na, 30 minutes na? Maninipis lang naman yung pagkakalagay ko kasi medyo maliliit. Paano ko po ma-determine na, okay na nga, lutong-luto na ito? Ano po yung dapat kong tingnan? Parang, di ba po, sa cake, meron tayong toothpick test. Pagka malinis na siya, wala nang dumikit doon sa toothpick, okay na siya. Paano po ito? Okay, so sa akin, kanina, hindi ko siya ginamitan ng toothpick. Pero, di ba po, tinayman ko siya. And then, pagbukas kong ganon, medyo makita mo, umalsa na siya. Umalsa siya, and then pagka hinangon mo na siya, bababa din ulit siya. Okay. Luto na siya. Luto na yun. Meron po bang time na na-overcook ito? Kunyari ako na-oversteam ko, ganyan. May ganun po ba? Siyempre ma'am, pagka nakalimutan mo yung time mo. Oo nga. Pero okay Titigas lang siya, din. ma'am? Walang problema. Okay. Hindi Kala ko. siguro gaano kasi yolk naman yung gamit natin, yolk and condensed. Walang problema siguro. Smooth pa rin siya. Magastos lang sa gasol. Ganun lang. Ayan. Okay. So, actually, ma'am, wala na po akong ibang tanong. Baka po meron pa kayong mga pahabol na mga tips sa mga mami natin ngayon na nakikinig patungkol po sa paggawa ng gulaman flan. Okay. Doon sa paggawa ng gulaman flan, especially yung ating flan, kung minsan may kwan din, may bearing din yung pagmi-mix po natin. Di po ba ginamitan ko siya ng wire whisk? Yung pagka ma-overbit ay nagpo-produce po siya ng maraming air. So, iwasan din po natin yun para yung ating flan ay hindi butas-butas sa itsura pagka niluto. Yun pala yun. Yung parang meron siyang mga ano. Okay. Sige, very good naman yan. Thank you very much po, Ma'am Belle. So, ma'am, baka meron pa po kayong pahabol na mga tips or magpapaalam na po tayo. So, ayan, Mami Rage, maraming salamat ulit sa pagkakataon na to. And then, syempre sa ating mga mamis, mga nanay, maraming salamat ulit sa panunood at pakikinig dito sa programa ni Mami Rage. So, see you po ulit sa susunod. Thank you, Ma'am Belle. See you po ulit next time po. Bye po. Yes, Mami Rage. Sigurado ka bang malinis ang kinakain mo? Ang tubig mong iniinom, baka magkasakit ka.
Tiyakin malinis at ligtas ang pagkain at inumin para iwas sakit. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Thank you very much naman. It's always a pleasure, no? Nakasama po natin si Ma'am Bel dito po sa ating pong Ma'am Tahanan. And maraming salamat po ka, Ma'am, sa iyong patuloy na pakikinig. Kung nakikinig ka sa inyong radyo, hello po. Maraming salamat. At kung meron kang pang-text, di ba? Piso lang yun. Oo, nais po naming malaman kung saang lugar ka ng Pilipinas, di ba? Or ng mundo, nakikinig. Yung mga nasa ibang bansa na nanonood ngayon via Facebook live stream, no? Sa 1143 DZMR Facebook page at sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Magandang araw sa'yo. Yan. Kasi po pwede po itong i-replay no? So, ito po yung power ng technology, power ng internet na pwede mong ulit-ulitin ito pong ating pong program ngayon at pwede mong i-share. So kung meron ka ma'am, naiisip ngayon na alam mo na nanay or misis or yung anak mo, interesado siya, gusto niyang gawin to, pwede mo pong i-share. I-share lang yung link nito at mapapanood niya, di ba? So, eto ka ma'am, pagkatapos nating malaman at makausap si Ma'am Bel sa mga ibang mga detalye sa pagluto ng gulaman flan or itong tinatawag na jelly flan. Ito po ay naging famous kasi alam mo yung ako, sasabihin ko na naman sana, paborito ko ang leche flan. Totoo, simula nung bata ako hanggang ngayon, ako talaga, alam mo mama, pag hindi ako magdidisiplina, hindi ako magda-diet, kaya kong ubusin yung isang lyanera ng leche flan. At medyo mahal, di ba? Kasi madaming eggs yung kailangan mo. Pero ayan, may solusyon tayo dyan. Kasi ito hindi sing mahal, pero sing sarap ng leche flan. Itong jelly flan or yung gulaman flan. At nakita natin na pinakita po kanina ni Ma'am Bel kung paano gawin yan. At ngayon naman po, meron kasi tayong dahil palapit yung ating pong tinatawag na Christmas season. Actually, nasa bear season na nga tayo no? Samantalahin natin itong time na ito para po tayo ay magnegosyo. Bakit? Okay, kasi hindi naman dahil ginagawang negosyo. Oo. But the reality is, pag panahon talaga ng December, itong season na to, itong bear season na to, extra generous, extra giving ang mga tao. 'Di ba? And nag-iisip lagi ng pwedeng ibigay, pwedeng i-share, ganun. So bakit hindi natin samantalahin itong time na to ka ma'am, para yung iyong galing sa pagluluto, sa pagtitinda, 'di ba? Turn that into a pagkakakitaan. So ngayon po, pag-uusapan natin sa second part ng ating pong program, Pinoy Business Ideas para po ngayong Christmas season. At ito po, kamam, ay galing sa franchisemanila.com. So ang una po dito, ay yung tinatawag natin na ano ang number 1 na business idea? Pagkain pa din. Talagang pagkain pa din ka, ma'am. Yan man ay pang-ulam, yan man ay pansit, dessert. Number 1 po talaga ang pagkain. Na business idea ang pagkain. So, eto ka ma'am, kung mahilig ka magluto, nag-iisip ka ng something na idadagdag dyan sa business mo na puto, kutsinta, puto flan, meron ka ng ganun. Idagdag mo tong gulaman flan.
Kasi po talaga, whether we like it or not, ngayong pong Christmas season ay talagang staple yung pagkain. 'Di ba? O, Christmas party sa bata, sa bahay, sa fellowship. Yung mga ganon. Or sa company. May mga ganon din tayo. So, gawin po natin ito. Subukan natin itong pagluluto. Yan po yung number 1 na business idea para sa mga Pinoy ngayong pong Christmas. Ano pa? Ito. Ito lang po yung isang reminder pala. Ang reminder lang po dito ay, ano man yan, cookies, brownies, cake, or puto, mag-invest po tayo sa maayos na packaging. So, hindi lang na siya ay masarap ang lasa, no? Hindi lang tayo dapat mag-focus doon sa gawin nating masarap yung lasa niya, kundi most importantly, yan po ay dapat na attractive pa din. 'Di ba? Minsan, malaking bagay yung kamam kasi ganito. Kunyari, may dumaan ka tapos nakita mo, wow, ang ganda-ganda naman. Yung mukhang masarap. Packaging pa lang yun, mukha nang masarap. So, pag tinikman na niya, ay, ang sarap nga. Babalik at babalik yan. 'Di ba? Yan. So, kahit na siguro may konting presyo, kasi syempre, bibilihin mo, di ba? Tapos mag-i-invest ka, tapos ayusin mo yung packaging. Kung ang result naman niyan ay mas madami ang iyong sales, o di, very good. Ano pa? Ito pa ka, ma'am, ha? Ay, alam mo to, hindi ko to ina-expect ka, ma'am, pero siguro 4 or 5 ang ni-research ko, no, na business idea ngayong na dapat subukan ngayong Christmas. Alam mo kung anong nakalagay ka, ma'am? Laging meron itong Christmas cards. 'Di ba? Sabi ko, ay talaga, meron pa bang nagaganyan? Kasi sa panahon ngayon, kabilis naman mag-send ng text message, kabilis naman na gumawa ng digiposter sa Canva, 'di ba? Puro na tayo ngayon digital. Pero madami pa rin palang gusto na Christmas card ang ibigay sa kanila na greetings. O di ba? Ang ganda. So, ang gawin mo dyan ka, ma'am, dyan sa business idea na yan, mag-explore ng mga iba't ibang klaseng design sa Canva, canva.com. Ang dami dun ka, ma'am. I-edit mo na lang, tapos alagyan mo ng magandang message, tapos ibenta mo yung Christmas card. Diba? Ang ganda. As in. So, yan po yung pangalawa nating business idea, gumawa ng Christmas card, magbenta ng Christmas card. Actually, ano nga lang yan eh. Ang kailangan mo lang yan, magandang klaseng papel, at saka magandang printer. Ganon. So, tapos i-post mo online, or i-alok mo sa mga kaibigan mo. Diba? Nice. Okay siya. Come on. So, subukan natin, ha? Ano pa? Pangatlo, home decors. Talaga. Ito rin ka, ma'am, home decors. Actually, 4, 5 na na-search ko na mga iba't ibang mga websites na na sinasabi nila na very good, profitable na business idea ang mga home decors. At ngayon ka, ma'am, alam mo, sobrang dami ng, di ba sa Facebook, sa Reels, kahit sa YouTube, pag mag-search ka dyan ng mga DIY home decors, ang dami, yung mga recyclable, mga bote, tapos plastic bottle ang ibig kong sabihin, ha? Pero meron din yung mga babasagin. So, kung ikaw ka, ma'am, ay creative, di ba? Sabi mo, hindi ako marunong, Mami Rach, magluto eh. Wala talaga akong talent for that. Pero magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-design, creative ka, no? Na yung mga patapon na bagay, pwede mong gawin into something new. Subukan mo to ka, ma'am, home decor. So, pwede kang gumawa ng wreath. Alam mo yung pabilog na yon, tapos may mga iba-ibang design. Sobrang dami pong ideas ka, ma'am. Sobrang madaming DIY na mga design. I-search mo lang sa Facebook at saka sa YouTube, lalabas dyan. Diba? Ano pa? Ito. Sobrang classic to. Accessories. Lalo na sa mga babae. Ano yung mga accessories na yan? Bracelet, ikaw, necklace. So, bibili ka lang ng maramihan nung
alam mo yung mga maliliit na mga na gagamitin for accessories. Tapos meron ka lang magandang klaseng, anong tawag natin dun, yung parang maliit na flyers. Oo, nakalimutan ko. Pero meron akong sister-in-law ka, ma'am, na ang business niya ay yung clay making. Oo, so gumagawa siya ng mga design, tapos ilalagay niya doon sa parang pang-earrings. Tapos ang ganda niya. Tapos meron din siyang necklace. Tapos meron din siyang bracelet. Tapos ngayon ang ginagawa na niya ay yung ref magnet. Tapos decor sa bahay. O ang ganda, no? Puro personalized. So kung meron kang talent dyan ka, ma'am, about try it. Oo, marami pong mga DIY, mga tutorial sa internet kung paano gawin yan. Yung mga iba nga, walang ka-idea eh. Naisip lang niya, nakita lang niya sa internet, tapos sinubukan. Tapos nakita niya na, ay, magaling pala, marunong pala siya. O, di ba? So it's worth trying it, ma'am. Yung mga accessories na yan. Again, ang maganda lang po dito lagi, according dito po sa ating pong material, no, na ginamit galing sa franchisemanila.com, ay mag-invest sa isang maayos na packaging. Oo, laging maganda dapat yung packaging, kompleto ng pangalan mo, pangalan ng business mo, tapos syempre nandun yung pangalan mo, tapos cellphone number, para pag-order uli siya. Diba? Ayun. So, marami po tayong pwedeng gawin, ma'am. Sa totoo lang. Pwede tayong magluto, pwedeng gumawa ng Christmas card, pwedeng gumawa ng accessories, pwedeng gumawa ng home decors. Ano pa? Pwede tayong gumawa ng, ito, pangmalakasan, pangmaramihan ka, ma'am. Kung dati ka nang gumagawa nito, or kahit nga magsisimula pa lang, pero marami kang time na pwedeng i-google para gawin itong mga personalized item na, alam mo yung pang-giveaway ng kumpanya. Diba? Like for example, towel, or keychain, or parang maliit na wallet, or ballpen, or kalendaryo na gusto nila ay personalized. Na personalized in the sense na lalagyan po ng pangalan ng kumpanya. O like for example, kaibigan mo, itong kumpanya na to, naghahanap siya ng pang-giveaway niya ngayong December sa mga empleyado niya, 'di ba? O ang gusto niyang ipang-giveaway ay payong. Pwede mo subukan kung marunong ka, ma'am. Alam mo yung parang printing press. Oo, although sa ngayon hindi mo na kailangan ng mga ganung pangmalakihan na mga na mga machine. Pwede ka mag-start on your own. Nang maliit lang. So, kung paano po ito ay medyo wala pa akong idea, pero pwede nating subukan. Di ba sobrang dami ngayong mabibili sa mga online shopping platform? Sobrang mga nakasale. Alam mo yung mga ballpen, tapos mga maliliit na notepad, tapos mga keychain. O di ba? Pwede yun. Tapos, subukan mo muna. Tapos saka mo siya ibalot ng mas maganda. May mga ganun eh. Ano pa? Ito, hindi talaga ito mawawala, as in. Alam mo, simula nung pumasok yung September, biglang dumami, or lalo na pag December na ka, ma'am. Alam mo, merong mga mall dito na mall supermarket na dati, itong space na to, dun sa labas ng supermarket, halos walang laman yan. May mga laman, may mga stalls, pero hindi ganun kadami. Pero pag papasok ang December, puno yan ka, ma'am. Back to back. Alam mo kung anong nakalagay ka, ma'am? Bilihan ng sapatos, bilihan ng damit, yung ganun. So there's something talaga pag Christmas na bibili yung mga tao ng something new. Kaya hindi po nawawala sa business idea ka, ma'am, itong mga damit. Sabi mo, wala akong pagbayad ng pwesto ka, ma'am. No problem. Pwede kang magbenta online. Diba? Ipopost mo lang siya, tapos o-order sa'yo. Hindi mo na nga kailangan na ikaw mismo magde-deliver kasi meron ng mga delivery rider ngayon. Paano kung mag-order galing sila, nasa ibang lugar sila? Wala rin problema kasi meron na po tayong mga courier ngayon. So, madaming pwedeng gawin. Diba? Ang dami-daming pwedeng gawin ka, ma'am. So, yung po mga sinabi natin kanina na mga business ideas,
para sa ating mga Pinoy nanay, di ba? Or sa mga anak natin na pwede nating simulan ngayon. Lalo na, papasok ang December. Subukan natin ka, ma'am. Di ba? Ang importante lang po dito ay persistence at pagtiyagaan. Oo, kasi wala namang instant success. Wala namang overnight success. So, pagtiyagaan and then continuously pray for the business at magsipag. Di ba? Ganun lang talaga. So, yan po yung ating naging kwentuhan today. Marami pong salamat sa pakikinig. Hindi pa po tayo natatapos ha, kasi meron pa po tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa Mom. Tatangi-tangi ka kahit pa kanino kang ikumpara. Katulad mo'y walang kinikilala ka. Malarawan lang ay kukulangin ka. Ika'y ibang iba, kakapurihan kang tunay, kakamanghaan ang iyong talayka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakaiba kang talaga, katatakutan ka, kadiliman man ay kakaba-kaba. Kapag nabanggit ka, hindi ko na kaya. Oh, kanino ba kakapit? Kalilimutan makapangyarihan. Kahit imposible pa, kayang-kayang kaya. Kakamanghaan ang iyong taglay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakaiba kang talaga. Kapurihan kang tunay, kakamanghaan ang iyong taglay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay, wala kang ang kapantay. Kakaiba kang talaga, kakaiba kang talaga, Pagkulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Para po sa ating verse sa araw na to, galing sa Proverbs chapter 10 verse 7, the memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot.
Sabi ko nung binabasa ko to, ito yung memory verse for the day eh. Verse for the day ito, galing sa verseoftheday.com. Sabi ko, masyado namang negative yung yung rod kasi nabubulok. Pero yung pala ka ma'am, alam mo ba, ang ibig lang sabihin nito, napakaganda pala ng verse na to. Alam mo kung bakit? Kasi 'di ba bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagnenegosyo? 'Di ba? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na to? Kasi we're trying to leave a legacy para sa ating pong mga kapamilya, para sa ating anak, para sa ating asawa, most importantly, kasi sila yung lagi nating kasama. At yung pong influence natin sa kanila, yung ating pong impluensya, yung ating impact ng ating buhay, kung paano ba tayo namuhay, paano natin pinamuhay, or paano tayo nabuhay. Ayun. Ang ibig sabihin nito na yung memory of the righteous will be a blessing. Ibig sabihin kahit wala na tayo dito sa mundo, 'di ba? Kung maayos yung ating impluensya, yung maayos yung ating pamumuhay, naging tayong blessing para sa ibang tao. Tayo ay naging source or naging encouragement para sa anak natin, para sa asawa natin. 'Di ba? Ito yung tipong pagka wala na tayo dito sa mundo, ano ang maaalala sa atin ng mga mahal natin sa buhay? 'Di ba? Minsan pagka may mga struggles tayo, minsan pagka may naiisip tayo na parang hindi ko siya patatawarin, magagalit ako for life, yung mga ganun ba? Isipin natin, wait lang. Pag ako ba ay mawawala na sa mundo, ano ang maaalala sa akin ng mga anak ko or ng mga asawa ko? Yung ganun. So, ibig sabihin, yung memory natin, yung magiging alaala natin na iiwanan sa ating pong mga mahal sa buhay ay blessing. Kung tayo po ay nabuhay ng tama para sa kanila, naging blessing tayo sa kanila kasi sinunod natin si God sa buhay natin. We live for them, tinulungan natin, naging encouragement tayo. Hindi tayo yung naging cause na para sila ay maging miserable or nasira yung buhay nila. Di ba yung mga ganun? So yun yung tinatawag dito na the name of the wicked will rot. Yung ganoon. Kung yung buhay natin ay ginamit natin for wickedness, diba? And hindi naman yun ang plano ni God talaga para sa atin. Ang plano ni God para sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na kasiya-siya in Jesus alone. So, ang aking pong prayer sa iyo ka, ma'am, kagaya ko din, prayer ko din ito, no, na ang aking pong impluensya, na ang aking pong buhay ay maging blessing para kahit na wala na ako dito sa mundong ito, ang maaalala sa akin ay bagay na maayos, alaala na maayos, and that most importantly for me, alam mo ka ma'am, yung bang I live for the Lord. Yun talaga ang nais ko na naging blessing, naging tulong ako sa kanila. Ayan. And sana ka ma'am ay maging tulong po sa inyo itong verse na to at yung pangkabuhayan video na share natin kanina. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo and God bless ka ma'am. See you next week dito po sa Magandang Umaga Mami. Ako po si Mami Rachel de la Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye!